Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sumuko sa militar ang dalawang rebelde sa engkwentro ng New People's Army at mga tauhan ng 94th Infantry Battalion sa Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental kahapon, November 8. Na-recover din sa engkwentro ang tatlong M16 rifles, isang M4 rifle, isang Garand rifle, 17 magazine, tatlong bandoliers, ilang personal na gamit at mga subversibong dokumento. Samantala, una nang nagbalik loob sa gobyerno ang 8 rebelde at 2 milisya ng bayan sa Cauayan City sa parehong lalawigan. Ayon sa 15th Infantry Battalion, dahil sa Intensified Community Support Program o CSP operation sa Sipalay, Cauayan at Candoni, kaya sumuko ang 5 NPA members at isang militia member at bitbit ang 2 caliber 45 na may live ammunition. Dahil naman sa impormasyon mula sa mga naunang sumuko, napasurrender rin ng 3 pang NPA members at isang unit militia member na pawang mga kasapi ng Platoon 3 ng Southwest Front. Isinasagawa na ang profiling sa 10 upang isailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Reklamong murder at pagnanakaw ang inihain laban sa 3 sospek na sangkot sa walang habas na pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa Misamis Occidental nitong linggo ayon sa Philippine National Police ngayong araw, November 9. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, isinumitay kahapon Miyerkules ang murder at theft complaints sa Provincial Prosecutor's Office ng Misamis Occidental para sa ebalwasyon ng kasong pagpaslang kay Humalon. Tumanggi naman ang pulisyang pangalanan ng isa sa mga tinukoy na suspect habang itinago sa pangalang John Doe ang 2 iba pa, bunsod ng umiiral na investigasyon. Itinanggi rin ni Fajardo na iisang tao lamang ang kinilalang suspect at ang taong nasa computerized facial sketch na isinapubliko ng PNP nitong Lunes. Si Humalon ay namatay matapos barilin ng 2 beses habang umiere ito sa kanyang radio segment sa sariling bahay nito lamang November 5. Hindi na ipupursige ng Office of the Vice President ang kanilang Confidential Intelligence Fund o CIF sa kanilang 2024 proposed budget. Kinumpirma ito ngayong araw, November 9, ni Senator Sonny Angara sa Senate Plenary Deliberation ng 2024 National Expenditure Program kung saan personal na dumalo sa pagdinig si Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Sa isang interview, sinabi naman ng tagapagsalita ni VP Sara na si Michael Poa na ang pag-withdraw ng 500 million CIF ng OVP ay upang hindi na maglikha ng hidwaan o pagkawatak-watak ng sambayan ng Pilipino. Dagdag pa nito na maaari lamang humiling ang OVP ng kaukulang pondo para sa maayos na implementasyon ng mga proyekto laban sa kahirapan at mga proyektong magtataguyod sa kapakanan ng tao. Natapos ang debate sa mahigit 1.8 billion pesos proposed budget ng OVP ngayong araw sa loob lamang ng 30 minuto. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. You are not authorized to conduct maritime patrol within the territorial sea. Ngayong Nobyembre, kasabay ng pagkilala sa bayaning si Gat Andres Bonifacio, tunghayan ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. I am asking for you to remain loyal. We will always be ready to defend our country and our people. We call on our people to stand behind the government to secure the national interest. Sa pagharap sa mga sigalot ng bagong henerasyon, paano ipinaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating karapatan sa loob at labas ng inang bayan? is it now high time to prioritize our defense? Huwag tayong magbulag-bulagan sa nangyayari sa buong mundo. And if we say na imposibleng mangyari sa atin, we are already falling into the narrative of our enemies. Dapat laging handa tayo. Sa panayam ni Cesar Soriano kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ating kilalanin ang pagsisikap ng mga nasa hanay ng depensa ng bansa para maitaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Ang laya mo'y babantayan. Magandang gabi, Pilipinas. November 12, 2023, Linggo, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.